ito yung kanyang panawagan sa mga senators, no? So si Cristina San Pedro, isa siya sa tawag nito sa pinagkatiwalaan diyan sa SMNI at sa publication na department ng Kingdom ni Pacquiao. So dahil na-cease and desist yung franchise and operation of the SMNI, ito yung panawagan niya sa mga sa mga tao at sa mga senators natin. So, ano yung mga nakikita nyo dito, guys? No? It's so obvious na they are expecting something in return of the favor that they have given them during the election. Ako mismo nakita ko naman tong mga to eh. Ito si Chis Escudero. Ilang beses ko to nakita doon. Nagsasalita. Lalo na kapag mayroong tawag nito concert puno doon. Nagtatayo tong mga to. Hindi lang naman nagsasalita dito masyado itong si Bongo, pero lagi to doon. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng ating president ngayon, parang may utang na loob ito kay Kibuloy. No, si BBM, hindi nila mahahawakan. Kasi I don't think BBM accepted anything from Pacquiao. Unlike the RDD, no, na before pa nga siya naging mayor ay meron ng mga bahay galing kay Pacquiao, mga sasakyan. Ganon ang style ni Pacquiao. Ganon siya mag-bribe. At itong mga politicians at ibang mga military officials, no, na pumupunta doon, kapag nag-call sila, nabibisita, yung naman namin, yung admin, yung mga pera doon, nasa na yan, nasa envelope na yan. Kumakain, pinapakain sila, pugnacious talaga. Kasi lahat doon pakitang tao. Lahat doon. So ito, now let's analyze this, guys. Kung anong ibig sabihin nito. So they are expecting them to bail them out, to bail the SMNI out in their trouble at pati sa investigation ni Kibuloy ngayon. Kaya, it's not surprising to us na walang dumalo sa mga senators na ito sa pagdinig na tungkol kay Kibuloy, na hosted by Senator Risa Hontiveros, no? Makikita natin kung gaano kalaganap yung diyan, yung bayaran diyan, yung under the table sa ating government. Grabe. Bakit dinidelay ni Zubiri itong warrant of arrest ni Kibuloy? Pare-pareho sila nila Padilla, Villar, at sa iba pa na nasa Senado na gusto nilang proteksyonan talaga itong wanted, itong fugitive na rapist na wala namang bayag. Dapat itong si Bato, siya mismo ang mag-submit sa sarili niya sa human rights. Ginawa mo mga, ilan yung mga taong pinatay mo tapos ikaw pa mag-question ng human rights? Ginawa niyong big deal yung isang worker na namatay sa heart attack during this operation, but hindi nyo ginawang big deal, hindi nyo man kami pinakinggan kahit nung pumunta kami dyan sa Senate, hindi kayo umattend. Why? Wala kaming value? Isa lang ako na nagsasalita dito, but I am the representative of many who were abused. May isa, pumunta ka ba, Bato? Senator Bato, pumunta ka ba? Hindi ka nagpakita. So ngayon, makikita nyo na, guys, ang mga corrupt, no, na mga politicians. Kasi if someone corrupt like Pacquiao, kung gaano siya ka-corrupt, and they are expecting these people to bail them out, we have the inference na itong mga to ay mga corrupt din. Kung Duterte ang ilagay natin in power, ito yung mga gahaman ng power. Yung mga droga dyan, lalaganap, kasi isa ito sa mga drug lords eh. Protector ng mga drug lords at partners, business partners ng mga drug lords. Tingnan mo ito si Sara Duterte. Nalala nyo guys nung COVID, no? 2020, starting ng COVID diyan sa Pilipinas. Para kayong mga siraulo, kaya meron na kayong mask, meron pa kayong takip sa mukha, tapos yung mga nagmotor, meron pang nakalagay dito, yung nag-angkas sa mga motor, para talaga kayong mga luloko. Bakit ganon ang ginawa ni Sara, ni Inday Sara? Kasi nagkakapera siya sa mga masa, siya sa mga mga shelf sa mga mukha niyo, nagkakapera siya. Itong mga Duterte na ito, itong tawag nito, itong politics, ginawa nilang business.
Bakit gusto nilang umupo? Bakit gusto nilang magkaroon ng power? Para pwede nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin na walang accountability. No? Ganyan ang mga taong ito. Dati akong maka Duterte, you guys, kasi taga Davao ako eh. No, taga Davao ako. I voted for them many, many times. But I learned my lesson. No, as we get older, we get wiser too. Pero yung iba, habang tumatanda, nagiging bobo. Oh, sana naman gamitin naman natin yung ating mga isipan, you guys. Maging aware ba tayo? No, wag na tayong magpabula sa mga ito. Kunyari, mga ano daw sila, mga humble. Mga hambog pala. Imagine, wala ng trial, you guys. Diretso na papatayin. No, imagine kung isa sa mga pamilya ninyo o kayo, no, may mga ayaw lang sa inyo, sinumbong kayo, wala na kayong, yan na ang justice for you. 6 feet below the ground. No? Ganyan ang style nila. Pero tingnan mo itong mga criminal katulad kay Kibuloy. Sila naman nagpuputi kay Kibuloy eh. No. Sana ito makasuhan to ng obstruction of justice ng mga Duterte na ito. No. Alam nila criminal si Kibuloy, pero tinatago nila. Sino pa yung mga criminal na tinatago nila, mga drug lords yan? Tingnan mo, ang naglipana yung mga Chinese na mga drug lords yan sa Pilipinas. Bakit? Kasi may pakinabang sila. Kung saan sila may pakinabang, doon sila. Kaya tayong mga Pilipino ang kawawa. Mga ordinary Pilipino, kayo ang kawawa dyan. Oh, kayo ang inuto, uto-uto, nagpauto na naman kayo. Ngayon, pauto ulit kayo. Ngayong darating na eleksyon. Sige na nga. Gamitin nyo naman, you guys. Matuto naman tayo. Sana matuto tayo para hindi bahuli ang lahat. Tingnan mo itong si Kibuloy, oh. Oh, dahil kay Duterte na mayagpag siya. Oh, na mayagpag na walang accountability. No, itong si PRDD, no. Oh, ngayon, it is time also for reckoning. Sana mailabas na yung warrant of arrest. Tingnan natin kung sasamahan niya sa Kibuloy para magtago silang dalawa. No, yung warrant of arrest from ICC. He has to face the consequences. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo, we have to face the consequences of our actions. No, kahit sino ka pa, there should not be anyone above the law or exempted for any accountability. No? Pari-pariho tayo dito sa mundo. Kaya yung mga senators natin na hindi dumadalo sa pagdinig about kay Kibuloy, may hinala ako na meron silang mga natatanggap galing kay Kibuloy. No? Kasi if you are elected by the people, you should stand for the people and not for your friend. No? The fact na hindi ninyo ginagawa ang trabaho ninyo, hindi kayo nagpapakita doon, this is a serious investigation and this is involve a lot of people. No, hindi lang kami, hindi lang ako ang involved dito, kundi ang buong humanity. O bakit kayo hindi niyo ginagawa yung mga trabaho ninyo? Just because you have utang kabubuton kay Kibuloy. Dito sa Amerika, no, when you are a public official or public worker, you're not supposed to take any gift from anybody because that will create a biased judgment when time comes. Pero sa Pilipinas ganon, bakit? Kasi mga corrupt kayong mga politician dyan sa Senate, mga corrupt kayo, iilan lang, nabibilang lang ang tama, ang tumatayo sa tama. Sorry to say, very disappointed tayo sa ating mga leaders, no? Lalong-lalo na dyan sa Senate. Mga ano sila, grabe ang laganap ng ano natin dyan, ng yung pagka-corrupt, no? Corrupt, grabe. Ito pa naman si Senator Bato ay dating chief of police. Naging chief of police to na walang alam. O kaya, meron sigurong alam, binabali lang. Bending the laws, breaking the laws for their own benefit. In expense of the people, in expense of the people's safety and justice. Tapos, Vice President ka, umatin ka ng rally, anti the President. What is that? That is traitor. Di ba? Oh. Butuhan ninyo yan, yung traitor na yan. Traitor. Oh, hindi natin alam, bininta yung bansa natin sa China. Butuhan nyo pa rin. Sige nga, mga Pilipino. Butuhan nyo yan para na talaga kayong kumuha ng malaking bato at pinupok sa mga ulo ninyo. No? Sana matuto kayo.
marami namang mga ano yan, mga tawag nito, mga vloggers na mga nagba-vlog for them para sumikat. Oh, kasi ano nila yan, bread and butter. Yung mga banatiros, no? Maka-Duterte yun. Basta maka-Duterte, makakibulo yan. Ibig sabihin, makakriminal. Anybody who is pro-Duterte and pro-Kibuloy, they are pro-criminal. They are pro-protecting criminals. No? Kaya, kayo, mga Pilipino, yan ba ang gusto ninyo? Yan ang gusto ninyong lalaganap sa ating bansa? Ang maghari-harian, maging leader ninyo ay isang kriminal o mga kriminal? Sige nga, isipin nyo nga, bakit nila ginaganito si Kibuloy? Sa lahat ng tao na inimbestigahan dyan sa Senado, bakit pagdating kay Kibuloy, ang dami nilang takip after takip after takip? Meron bang underlining na reason nito? Bakit ayaw nilang maimbestigahan si Kibuloy? Meron bang lalabas na amoy na sila ay madadamay? Sige nga. That's just a thought. No, pag-isipan natin, ano ba yung mga underlining ng mga ito, ng mga senador na ito? Ano ba yung mga underline reasoning nila? Bakit ganito ang ginagawa nila kay Kibuloy? Bakit Kibuloy is so special na gusto nilang protektahan? Meron ba silang business venture with Kibuloy? At kung meron man, what kind of business are those? Sige nga, mga senator na mga protektor ng kriminal, subere, isip-isip ka naman dyan. Wala na kayong magawa sa taong bayan, pati yung natin, yung kriminal, proteksyahan niya pa, puprotektahan nyo. Bakit? Meron ba kayong business with Kibuloy and Duterte? Ano yung mga business ninyo? Nakakaano ba yon? Nakakatulong sa taong bayan? Nakakatulong sa bansa natin? O nakakasira? Kayo lang ang natulungan? Kaya meron akong nito parang suspetsya ko na itong mga senators na pumuprotekta kay Kibuloy, meron silang business ventures with Kibuloy, which could be illegal. Ano to? Takot, mabuking? Sige nga. Tama. Dahil sa mga politicians natin, nagkaroon siya ng cover-up, no, sa mga illegal na mga ginagawa niya. Kasi yung mga politicians natin na kaibigan ni Pacquiao ay nagpapanggap, nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan para sa boto. Na kung tutuusin, no, wala pong 7 million dyan kay Pacquiao. And that's the truth. Wala pa silang 50,000. Happy na sila or lucky na sila kung meron silang 30,000 members. Pero itong mga politicians natin, nabudol din. Kasi sa mga pinapakita ni Pacquiao, imagine pag pupunta yan doon, extravagant talaga yung pinapakain ni Pacquiao. Talagang bongga. Tapos meron pa silang pocket money pag-uwi. So kaya ganun ang akala nila na yun nga ganun nga kalaki ang kingdom ni Pacquiao, but in reality hindi po. Hindi po, wala po diyan, wala pang 50,000 yung membership ni Pacquiao. Macdo, magaling lang yan si Tulfo pag kaya nila ang kaso. Yes, inignore nga ako ni Tulfo ilang beses tayong humingi ng tulong dyan. Kaya isipin sana ng mga senators ito. Bakit ayaw niyong ialay yung mga anak niyo dyan kay Kibuloy? Tingnan natin. Yung mga nyo, mga apo nyo kaya na mga babaeng minor, ialay nyo kaya dyan kay Kibuloy. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang standing ninyo. Yes, tama na yung mga ganyan. Tama na yung time nila. Palitan na natin yung mga Duterte, ilagay natin to sa sa basura. Kasi doon sila nararapat. You know, they betrayed us. They betrayed the Filipino people, the trust of the Filipino people. No, they betrayed us. Walang isa sa kanila na pwede nating masandalan pagdating sa justice, no? Lahat sila, puro mga protector ng criminal. Kasi sila mismo ay gumagawa ng mga illegal. No? Tulad ngayon, si Kibuloy, sila nagbibigay ng information na may darating na raid this coming XYZ. Kaya maghanda na kayo, maghanda na. Naghanda na naman si Kibuloy, siguro ang lalim na ng kinalot ng tunnel. Sana dyan si Robin Padilla. Imagine si Robin Padilla, sasabihin pa kami yung imbestigahan. O yung mga yung mga victims ang imbestigahan.
O anong klaseng utak meron yang senator na yan? Bakit nyo inilik yan? Dahil pogi? O inilik nyo dahil pogi? Wala namang laman ang utak? O nakakatulong ba yung kanyang kapugihan dyan sa sa bansa natin? Alam nyo, yung ating isang boto natin, no, ay equivalent yan ng many years of oppression or tawag nito, or uh, ka, kaliwanagan or success sa ating bansa. Kaya alagaan naman natin yung ating mga boto. Huwag nating ibenta, no? Just because they give us something, ipagbili na lang natin yung ating mga boto, iboto natin. Yung mga criminal naman, huwag naman. We have to have some pride ba sa ating mga sarili. Para naman makita natin na may pagbabago yung ating bansa, no? Kasi kawawa yung mga next generation. Lahat tayo aalis dito sa mundo. Sana yung iiwan natin ang bansa sa ating mga susunod pa na henerasyon ay yung kaaya-aya naman, something that they can be proud of, no ba? No? At mangyayari lang 'yan sa pamagitan ng ating pagboto, sa ating pagpili ng tamang kandidato. Pero alam nyo, kahit ano man ang gawin ng kampo ni Duterte at ni Kibuloy sa pamamagitan ng mga senators na sumusuporta at nagpo-protect sa kanya katulad ni Bato, ni Padilla, Robin Hood Padilla, ni Bongo, sino pa dati, andyan si Amy Marcos, sila Villar, ewan ko kung ganun pa rin ba yung kanilang standing ngayon, no? Kahit ano man ang gawin nila, they cannot repair the damage of Kibuloy. They cannot repair his reputation because he did that himself. Paano na kung ganito tayo magdesisyon lagi? Ibuboto natin yung mga papugi-pugi lang dyan. Ganon-ganon ng mga ng mga bigote sa Senado. Magsusuklay ng mga bigote. Pwede ba yan? Guys, naman tayo, magkaroon naman tayo ng kunting class ba na pagpili ng mga natin, ng mga leader natin. Not because they are good looking, they are good leader. Hanapin natin yung totoong leadership pa nila. Meron pa silang capability to lead the people and to lead the country and to provide what the people needs. Dapat ma-identify nila kung ano yung pangangailangan ng tao and they have to find solution sa mga problema. Mag-isip naman kayo. Bigyan nyo naman ng ng quality yung ating bansa. You have the power to do that. No, you have the power to elect quality public officials. Huwag naman tayong mag-elect dahil it's because magwapo. Wala namang pakinabang. Sayang yung nyo yung sahod ba? Sayang. Saka sayang yung time na andyan sila, wala silang ginagawa. Ito, simple lang naman to, umattend sila para malaman nila kung ano yung totoo. Pero ano sabi ni Robin Padilla? O yung mga witnesses ang investigahan. Imagine, investigahan mo nga yung mga bakit hindi niya investigahan yung mga rape victims dyan sa Pilipinas na nag-come forward kung may utak siya, no? Grabe. I'm really surprised ba na ganun tayo ka-cheap ba mag-elect ng mga government official natin. Sana matuto naman tayo, guys. Maghanap tayo ng mga leader na may katangian katulad kay Senator Risa na hindi natatakot. Hindi natatakot na tumayo sa tama kahit mag-isa man siya. At babae pa. No, buti pa si Senator Risa may bayag.